Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po kami ngayon sa kakaibang lugar naman po ito para sa ating online Bible sharing. Maraming salamat sa inyong pagtunghay at pagsubaybay sa amin. So, makinig lang po kayo dyan at tapusin nyo hanggang matapos ng video na to para tayong lahat ay pagpalain ng Panginoon. Loobin niya na tayo makatanggap ng mga kapahayagan, bagong kapahayagan galing sa Espiritu. Okay, tulad ng ating ginagawa, tayo po yung nagdi-discuss ng ating spiritual and biblical topics. Tapos nagbabahagian po tayo, binibigyan po natin ng kapaliwanagan at encouragement sa pangatagpakinig natin. Okay, ang topic po ating dinidiscuss is why is patience so important? Kaya bumati muna po ang ating mga sisters. Una sa lahat, nandito po kami sa presensya ng Lord sa Ueno Park. Ayan, dito sa likod namin, makikita niyo po rito yung Ueno Zoo. Okay? Bumati muna, simula ho tayo sa kanan, sa kanan dito. Kanan is here. O, nandun po si Ate Tess, papasok siya rito. Hello, good evening po sa ating lahat dyan. Nandito po kami sa Unipark. At makinig po tayo kung ano po ang ating pag-aralan ngayon. Ayan. Praise God. Thank you, Lord. Si Ate Tess naman, babati po si Ate Tess. Hi everyone! Maganda po ang ating ambience ngayon. Thank you so much sa Lord kasi napakakita niya sa atin. Thank you, Lord! Okay, ay. Lisa. Ayan na. Ayan na. Yan na, yan na si Melissa. Magandang gabi, magandang hapon po sa lahat. At iba po ang location natin ngayon. Kailangan ko garden po ang ano namin at maraming trees dahil napaka-special po itong araw na ito. Dahil Wednesday po eh, special. Yes! Yeah. Stay tuned lang po kayo dyan at mabibless po kayo. Amen. Amen. Ruby, the golden Hi! celebrant. Hello po. Sorry po na busy po sa pag-share. Yes, Share nyo rin po share din. yung live na ito. Narito po kami, special place. By the grace of God, nandito po kami sa Garden of Eden. Eden pala. Garden of Eden, and then nasa party po kami ng Euphrates. Sa ating Greece. Okay, glory to God sa kanyang revelation para sa atin. At sabi ng Panginoon na there's something good things, great things gonna happen sa ating Amen. pakinggan salita ng Yes. Diyos. Hallelujah. Glory to God. Revelation yan. So, Okay, yes, okay. good afternoon and we welcome Thank you you. again sa pakikinig po ng Word of God. Thank you. Lahat po kami excited kasi meron kami new venue today. Pakilak sa nila mo. So, praise the Lord. Good, good, ma'am. Okay. Yeah. So, welcome po. Pag-share na lang din po ang ating live video for today. Okay, so sige. Let's start na, Okay. Pastor. Isa sa mga karakteristik na ipinakita ng Panginoon nung siya po ay nandito sa lupa ay yung kanyang pagiging pasensyoso. Sana, napakahaba ng pasensya ni Lord sa mga taong nakasalimuha niya. At sa pagkakataon na tayo po ay nakakilala sa Kanya, binigyan niya rin tayo ng kaloob ng Espiritu Santo kung saan napapaloob yung pag-ibig at isa dyan sa mga facet ng pag-ibig na yan yung patience. Kaya mababasa niyo sa 1 Corinthians 13 verse 4 is love is patient. Inuna yung patience kasi yun po talaga ang nagiging lantarang basihan kita ng tao sa buhay ng bawat isa. Pag yung tao pasensyoso, mahaba ang pasensyoso, kung nasusukat yung kanyang karakter at kanyang ugali. Yung tao biglang nagagalit, biglang naiinis, naaasar, umaangas, sila po yung madalas ay napupulaan na, ay, ang ikli ng pasensya nito. Kaya siguro kulang siya sa love. Kaya tayo ngayon ay mag-aral, sama-sama tayo, mag-enjoy kayo at mag-share din kayo ng inyong point of view as we study patience, one of the virtue of Christian men and women who has the Spirit of Christ. Okay? O, kaya kayo po ay mayroong problema dyan sa area na yan, pare-pares lang tayo. Tayo po yung mga tao na nandito sa buhay na mayroong imperfection but because of the
goodness of the Lord, we are in progression of our spiritual walk and development. Amen? Okay, thank you sa buhay niyong lahat. At kung inyo pong marapatin, magbigay muna tayo ng mga point of view about the age of patience. No? Why is patience so important? Mm. Siguro sabi kasi meron tayong material na ginagamit regarding dito sa topic natin na about patience. Okay. So, meron tayong mga Bible verses na i-discuss later on. Babasahin natin yon. Pero yung introduction kasi natin nung last time, napakaganda nun. Ang dami nilang Ayun. nag-comments na ang dami nilang nakuhang mga lessons para may apply sa everyday life. Amen. So ngayon, tingnan natin, isa-isahin natin para magkaroon tayo ng discussions at mabigyan natin ng mas lalong explanation Okay. kung paano yung application ng patience sa buhay natin. Amen. So, kung mariremember po natin, last time na tayo ay nagkaroon ng live Bible study, sabi natin is yung patience is one of the characteristics of Jesus Christ. Yun. So, tinanong natin last time test, no? Kung kumusta ba yung patience ng bawat isa. Ang sagot naman ng iba ay growing, mayroon nang nangyaring maganda, struggling. Kumustahin natin si Melissa kasi, tagal nga din siyang hindi Tama. kasama. Haba ng pasensya niyan eh. Oo. So, siya, Melissa, ang tagal namin hindi ka nakasama. Special guest ka Yes, namin. grabe to, ma'am. Kaya, sabi kasi dito sa material natin, that patience is one of the characteristics of Jesus Christ, which is one of the fruits of the Holy Spirit, which is patience. Ikaw, ilan taon ka ng Christian, Melissa? Ano po, sa biyaya ni Lord, siguro 12 to 13 years. Wow, by the grace of God. Mahaba-habang pasensya yan. So, kumusta ba ang patience mo, Ano? Melissa? Kumusta ka before and now? Opo, yun po ang pinakamagandang tanong para may comparison Yes, po tayo. that's right. So 13 years ago, talaga ang patience ko parang siguro, In scale of 1 to 10. in scale of 1 to 10, parang parang 1. Parang walo kayo. Ano yun? Parang Ano yun? hindi pa realistic yan. Hallelujah. Parang one pa lang. Ayun, siguro. Okay. O baka 0 pa po yun. So, sa biyaya Hindi po ko ni ma-imagine Lord, si Melissa pag zero patience, ha? opo. Ngayon, sa awag ng Lord. Sa biyaya po ni Lord talaga, nung nakilala ko si Jesus Christ, siguro mga 10 years ago, siguro naging 1, naging Christian 10 years ng ago 1. yun, ha? Naging Okay. Christian ng 1. Increase ng 1%. Yung 1 po na yun, hindi pa na siguro magkaroon kalalim sa biyaya ng Panginoon. Pero kahit yung nagsimula ka sa 1 na yun, at bawat taon, nababago ka dahil ganito, nagbabasa ka na ng Bible, meron tayong mga ganitong gawain, nag-i-increase yun ng 2, yun ay malaking puntos na sa ating Diyos. Kasi binibigay, sa akin po, nakatulad na isang nanay, minsan, tawag ito, kung wala pa talaga kay Jesus Christ, iba po talaga kasi ngayon. Nung pag-i-increase ko ng from 1 to 2, malaking bagay na po yun. At least nagkakaroon po ako ng desire sa heart ko. Unang-una po talaga, ang gusto kong mabago sa personality ko, wala po talaga akong pasensya. Maiksi po ang pasensya ko. Ganun po talaga. Pero nung nakakilala na po ako kay Jesus Christ, yun na nga po, naging human na po yun. And then dinasal na po ng heart ko na gusto kong mabago iyon. Kaya hanggang ngayon po, siguro after 13 years, sa biyaya po ng Panginoon, nagbabago siya. Amen. Hindi ko man maabot yung 8, 9, and 10, pero kasama pa rin po yun sa prayer ko na yung pasensya ko sa anak, pasensya ko sa co-worker, pasensya ko sa mga kaibigan. Kahit papaano po, nakikita ko na po, may pagbabago. Pero, hindi po talaga 100% na talagang ako'y binago ng Diyos, na talagang pasensyosa na siya, parang ganun. Meron pa rin po talagang dumarating pagkakataon na makikita pa rin po sa akin na minsan nawawala yung pasensya ko. Pero, ina-admit ko yan kayo, pinagpipray ko po yan sa biyaya ng Panginoon. Yan. naman. Okay, so ang maganda kasi kay Melissa, ano yung mga keywords na nakita niyo sa sinabi ni Melissa? At least may ano siya, may progress. May progress, oo. Meron siyang, may
bago tayo ng Lord. Kaya ikaw na nakikinig ngayon at tayo rin lahat, huwag tayong mag-disappoint sa sarili Tama. natin. Tama. Dapat maging patient din tayo sa sarili natin Tama na po. nag-grow tayo each day. Madali. And in the area of patience. Okay? So, yun. So, ano pang gusto nyo sabihin bago tayo mag-continue? Baka meron kayo gusto. Na pang 1 to 10 yun. Hindi, nasaan mo yan? Ano po, Sa 100 na yan. ka-join kasi natin yung mga mushi dito. Kaya na, ano daw bang mushi? Kasi hindi nila naman mushi. Insect. Lahat ng mga nilikhanang Panginoon ay nakikidyon para maano sila, magkaroon din ng patient. Kaya Ang maga. dami nakikinig sa atin ngayon, no? Si Rochelle, no? Patient po, patient siyempre talagang ano po talaga yan, proseso. Tama. Ang nagpapop sa mind ko, na-inspired ako, kasi ano po yan, ano? Once na na-inlove tayo kay Lord, natututo tayo ng patient na sinasabi kasi nakikita natin po ano Tama. ginawa ni Lord. Diba pag tayo in love sa tao, masyado tayo, malawak yung ano natin kasi in love tayo kayong patient na sinasabi ni patient. Wala yun, di ba? Nandun tayo laging sumusunod, hindi walang galit, walang anything, kasi in love ka. Same thing, pagka palapit ka na kay Lord, siyempre, yung patient na sinasabi mo, nakilala mo kung ano yung ginawa ni Lord sa'yo. Amen. Parang madaling sumunod. Diba? Proseso na, hindi naman 40 na ano ka na, naging Christian ka na, super 100% yung patient, wala, hindi pa rin. Ano yun yung nasa In progress pa rin. process. Pero by the grace of God, talagang kung i-desire mo yun at talagang kagaya ng Tama. experience ni Sis Melissa, na ina-admit mo sa sarili mo na impatient ka at hinihingi mo yung grace kay Lord, ay kakayanin ka. Amen. Tama. Dati tayo, it's not by might or by power. Sige, si Emmy, na-miss din natin. Ano masasabi mo, Emmy, when it comes to patience? Ayan, yan. Galing talaga, no? As a tao, as a human being, Ayaw kinakaya. talaga lahat tayo impatient. Wala talagang pasensya talaga. Yung hindi pa ako, share ko lang, yung hindi pa ako nakakilala kay Lord, talagang impatient talaga ako. Pero minsan, yung parang man, yung pretend ka na ano ka, na okay ka. Pero hindi. Na ano pala, deep inside of your heart, talaga bang nanggigigil ka na. Ganun ako, noong panahon na yun, na parang gusto mo nang sasakin siya. Ganon. Pero, yung born again ako, naisip ko na, ay, siguro na grabe yung ginawa niya. Tama. Sa pagmamahal sa atin. Kaya parang sa pagbabasa ng Bible, sa pag-pray din, parang ini-exercise mo yung the fruit of the Holy Spirit. Kasi doon Amen. sa 1 Corinthians ba yun? 13? Yung una doon, love is patient. Kasi Tama. kapag may love ka talaga sa tao, pasensyoso ka talaga eh. Mahahapaan yung PC mo talaga eh. At talagang tutukan mo yun dahil yun ang may mission ka doon sa tao na yun eh. Una-una sa lahat sa ating family, sa mga anak natin, sa mga asawa, kaibigan. Hindi naman ibigay sa atin ng God yun kung hindi natin kaya. Kaya talagang, ko yan, pinanindigan ko na yan. Kung sino yung tao na ibinigay sa akin, talagang, ko mami, inaaral ko talaga. Talaga. Kasi ako, ganun ako eh. Siguro nagtitiisin sila rin sa akin, di ba? Tagay sama pa ako sa Japanese. Kaya, yun. Kaya, lang tayo kay God. So help us. Tulong tayo ni Lord. Tulong niya tayo. Tama. Ganda. Kasi let us remember always that God is really patient with us also. So, kung napakahaba ng patience niya sa atin, dapat ganun din ang ibigay natin sa ibang tao. Amen. Haba ng patience natin. So, kahit naman sino maikli ang patience, pero just remember na God's love for us He demonstrated it by showing His patience with us. Amen. So, pinagtandaan natin. Tama. Okay, so mamaya na si Tess, may marami tayong questions sa kanyang store. Okay. Tuloy. Tuloy, mami. Tuloy. Sige, salim lang. O sige, okay lang daw? Special po tayo ngayon, 2 hours po tayo ngayon. Biglang gano'n na. Nag-travel pa po kami, kaya lulubusin na. Kahit pa, pinakagad kami ng lamok. Kaya, patient, ayan, kamot ng Patience kamot lang. dito. Mahirap yan pag yung pagdating sa kagalian. Okay lang yan, bro. Marami ka panlang yan. O sige, so itutuloy po natin. Okay, so, Tess, ang tanong ko na lang naman sa iyo ay ganito.
when it comes to your prayer request o something na hinihingi mo kay Lord, na meron kang mga instances o sitwasyon sa buhay mo, syempre, na you believe in God in prayer. Kumusta ang patience mo doon sa mga unanswered prayers mo pa? O, kumusta? Yung iba, mami, nasasagot agad. Yung iba, hindi. Yung iba, ano pa, kailangan pa Waiting. talaga ng pasensya. Pero, it doesn't mean na kahit na hindi sinasagot ng Lord. Ang ginagawa ko lang kasi is, I continue to pray. Kasi, hindi ko alam kung baka mamaya nag-give up na ako, yung pala kinabukasan, hindi na pala ng Lord. So, yun, doon natin nakikita yung patience na dapat na talagang just continue yung ginagawa mo, yung routine mo every day. Amen. Kasi kung magbibigay naman ng Lord, yung magbibigay niya. Yung proper time na diba sa basta, kasi pag hindi kasi sometimes kasi pag hindi binibigay yung prayer natin, nag-give up na tayo. So, all we have to do is to continue to pray at saka ano lang, just kung ano ginagawa mo doon, ganun gagawin mo everyday. Yun lang sa akin man. Kahit hindi man ito, grasya lang kasi lahat ng buhay ang ginagawa natin. So, alam ni Lord yung tamang panahon pag Amen. okay, tama yun. So, Katulad ng very famous Bible verse ng Jeremiah 29:11. For 70 years, meron pong prophecy ang Lord sa Israel na sila ay anong balikin sa kanilang native land. Pero hindi sila nainip, no? Kasi meron pangako ang Panginoon na habang nandiyan kayo sa exile position, huwag kayo mainip. Cultivate your life, improve your life, do what is good. Huwag kayong maging magreklamo, develop nyo lang sarili nyo. Kasi pagka hinihintay mo at wala kang ginagawang tama para sa buhay mo, lalo ka maiinip nun. So habang ikaw ay may ginagawa, yung focus mo sa paghihintay, nadidi-focus yan dahil nakafocus ka ngayon sa present situation na ginagawa mo. Para dinidevelop mo yan, na hindi mo naman malayan, tumatakbo ang oras, dumadating na pala yung tamang araw mo. Kaya habang naghihintay ka, gumawa ka ng tama, mag-develop mo buhay mo, improve mo sarili mo, magpakatibay ka, magpakatatag ka, magpakatalino ka, magpapit ka sa Diyos. At in due time, you will be lifted up if you do not give up. Just continue to do good works in relation. Because in due time, God will lift you up. Amen? Amen. Actually, maganda yung yung sinabi ni Tess kanina na yung meron siyang mga unanswered prayers na she still waits on God, yung perfect timing. Kaya maganda rito talaga. At saka sinabi rin ni Pastor na we should not give up habang hinihintay natin yung miracle, yung answered prayers na yun. Kasi hindi mo alam, pag nag-give up ka ngayon, Lord, lagi naman, ang tagal ko na nag-pray, di ba? Tapos wala namang nangyayari, napapagod na ako. So, kinakailangan, hindi natin alam pala, the following day, ibibigay na pala ni Lord yung blessing na hinihintay mo. Katulad nung tinitest ka lang pala, katulad nung persistent widow sa Luke 18, na di ba, lagi siyang pupunta doon sa unjust judge na hinihingi niya yung Pinapansin. justice. Hindi siya pinapansin. Pero kakulitan niya, Oo, kakatok-katok niya, kakatok-katok, kakukulit-kulit. Hindi siya nag-give up. Paano kung nag-give up siya today, and then tomorrow pala, yung unjust judge na yun, na ibibigay na pala yung justice sa kanya. tama. So in connection with our... Bigyan ng ilaw. Thank you, Lord! Let there be light. And there was light. Ayun, ganda. Kasi alam ni Lord na kailangan namin ng ilaw. Hallelujah! Bigyan na po kami ng ilaw. Actually po, meron pong cameraman dun po sa mga gilid-gilid. Kaya, Kasi sumusuporta sa amin. Actually, they are invisible. Meron mga anghel, mga gwardiya, mga anghel cameraman. ano sa gilid-gilid. So yun nga, as we were saying, huwag tayong give up kasi as long as yung hinihintay natin na prayer kay Lord, basta faith and patience, they go together. Pero Amen. kung pananampalataya, dapat may patience ka rin na maghihintay ka kung kailan yung timing ni Lord. Di mo alam, baka mamayang gabi na pala yan, ano, kaya bukas or next week. So it doesn't matter as long as naka-inline niya sa will of God, sabi nga ng Bible, sigurado yun, ibibigay niya. So the thing here is be patient on waiting God's move in your life. Okay? Sa
instant gratification ng modern society ngayon. Lahat ngayon instant. Instant noodle, instant husband, instant boyfriend, instant... Mahirap yan. ang daming mga instant na ngayon, mabilisan. Kaya ang mga tao hindi na nasanay maghintay. Kaya marami mo ngayong mga nadidepress, nagagalit sa buhay, natataranta dahil yung gusto nilang mangyari, hindi nangyayari dahil pinapadaan sila sa proseso ng Diyos, hindi nila alam yun. Dahil nga nasanay sila sa isang sistema ng mundo na ngayon, parang natin, ay lahat mabilisan na. Nung araw, bago ka makatanggap ng letter sa girlfriend mo, dadaan muna sa post office. Susulat ka ng papel. Ngayon, text lang, nandiyan na agad. Split seconds, nandun na sa kabilang mundo yung mensahe mo. Kaya lang, maikli nga, mahaba nga, mabilis nga ang proseso, maikli naman ang mga pasensya. Nasanay na kasi sa mabilisan. Minsan doon sa panalangin, tagal doon sumakot ni Lord. Yung pala, tinapatibay lang siya. Yung sa medical healing, yung kanilang kasakitan, ang tagal na pagalingin daw, yung pala pinapatino siya. Yan yung mga area ng buhay na dapat nating pansin. Bakit ba ako pinapadaan sa ganitong mga proseso, yung pala si Lord, merong idinidil sa tao. Na kung pag-aaralan natin ng Bible, nandyan si Abraham, si Joseph, ang Panginoong Jesus mismo, mga dumaan sila sa matitinding proseso ng paghihintay. No? Si Abraham po, mahaba-haba yung hintayan na pinahihintay sa kanila ni Lord. Pero nainip yung asawa kaya gumawa ng paraan Kaya nagkaroon po ng problema ang kanilang pamilya. Nagkaroon ng dysfunctional relationship. Nagkaroon ng Ismael, dapat may Isaac lang. Si Joseph, ganun din. Mahaba-haba rin yung pasensya nitong batang to. Kaya lang, yung mga kapatid niya, walang pasensya sa kanya. Kaya hinulog na siya, pinagbubugbog na, binenta na doon sa Amalekites. At pagdating sa Egypt, haba pa rin ang pasensya ng bata. So ano po yung mga nakikita natin? Biblically speaking, God has a lot of Bible character to teach us a lesson concerning patience. Ang Panginoong Hesus mismo, na siya ay napakahaba ng pasensya ni Lord sa mga tao. No? He endured the cross and despised the shame because he saw the joy set before him. Kaya po ang Panginoon Diyos ay naka-endure siya mahabang pasensya sa buhay. Kasi meron siyang nakikitang pangitain sa inaharap, yung the joy that set before him. Malaking aspeto yan sa buhay mo pagka meron kang ganyang pananaw. Meron kang tinitignan sa future na joy nakalaan sa harapan mo. Kaya yung pinagdadaanan mo sa presensya kayong kabigatan at kahirapan, ay nai-endure mo. So, meaning, ang essence po ng sinasabi ko ay always be optimistic in your future. God has a plan. Kaya maghintay lang, gawin ang mabuti, gawin ang tama, and then in due time, you will be lifted up. If you do not give up, kasi ang problema rito, nasa gitna na ng travel, babalik pa. Yung distansya na pupunta mo sa pagbalik mo, parehas lang Ba't babalik ka pa? Diretso mo na, matatapos mo rin yun. Nung wala kang Diyos, hindi ka gumipap. Ang may Diyos ko, hindi give up ka pa ngayon. Malayo, di ba? Ang hirap naman natin intindihin pa, Nung araw wala kang Diyos, hindi ka naka-give up. Ngayon may Lord ka na. Kasi kapag-give up. Kaya mo yan. Kaya natin lahat. Ano Amen? naman sir, may mga tanong. Ngayon, may tanong daw sila. Kayo dyan, nag-question kayo dyan, ha? Ano ba ang mga benefits na matanggap ng Hmm. isang tao kung siya ay May patience. Ayan, yan. Mag-share kayo dyan kung meron kayong gusto i-share. Ayan, tuloy natin si Ate Melissa dyan. Ayan, maraming benefits. Maraming benefits yan Kapag mapasensya ka. Maraming benefits yan, Ate Melissa. Ito natutunan ko bilang nanay, bilang manggagawa. Yeah. Maraming benefits ang Pagiging pasensyoso. pagiging pasensyoso. Ang natutunan ko kasi diyan, kailangan pala kasi hindi naman pwedeng pasensyosa ka sa loob ng bahay. Hindi ka pasensyoso sa labas. Hindi pwedeng gano'n. So, kapag once na mahaba yung patience mo inside, sa loob ng tahanan, lalabas at lalabas, sa labas, ganun ka din. That's right. So ngayon, ititrace natin yung pinakaugat. Bakit ba merong taong pasensyosa? Bakit ba ang taong medyo maiksi? At meron naman talaga taong napakapasensyosa? Ang natutunan ko po ganito, doon ako magsisimula yung inner
Inner. Kasi yung kung anong laman ng puso mo, kasi yun ang ibubuka ng bibig. That's right. Ngayon, ganito. Before pa kasi, na wala pa akong Diyos, hindi ako marunong magdasal, hindi ako marunong magbasa ng Biblia. Talaga pong lalapas at lalapas talaga ikaw yun. Pag may nakaapak ng paa mo, sigaw. Ito na reaction. Pag merong nakabunggo sa'yo, sigaw. Yun ang estado ng puso mo. Pero sa biyaya ng Panginoon, nung nakilala ko si Jesus Christ, unang-una natuto akong manalangin. Pangalawa, proseso po ito, hindi po bigla nito. Pangalawa, natuto po ako magbasa ng Biblia. Nakikinig pa ako ng mga pagtuturo. Mababago. Amen. Mababago, kapatid. Kapag iyon, nabago, na-internalize mo yun sa puso mo, grabe para ang pagmamahal ni Lord. Grabe para ang pasensya ni Lord. Duraan na siya, apakan na siya, pero walang maririnig sa kanyang salita. Amen. So talagang mababago ka. Once na nabago ka, kapatid, pati yung pananalita mo, pagkilos mo, kahit na yung halimbawa na nakapila ka, siningitan ka, at yung laman ng puso mo maayos, kapatid, Siningitan. naka-smile ka pa rin. Kahit na yung sabihin mo na yung may tumatakbo na nabunggo ka, hindi nag-sorry sa'yo, ay kapag maganda ang laman ng puso mo, babad ka sa panalangin, babad ka sa pagbabasa ng salita ng Diyos, sa pakikinig, nababago. Pati pala yung pasensya mo, nababago. Pakunti-kunti, hanggang yung mga kasama mo sa loob ng tahanan, napapansin na nila. Amen. Pati yung mga kasama mo sa church, napapansin na nila. Pati yung mga kasama mo sa trabaho, grabe. Alam mo yan, Sister Melissa, grabe yan noon. Talagang naniligaw yan. Pero biyaya talaga ng Panginoon, ano? Ang laki ng pinagbago niya. Diba? Kaya ang nagpapabago sa atin, hindi lang yung sarili natin kundi yung kapangyarihan ng Diyos. Kasi naintindihan mo siya, ngayon nilalagay mo sa puso mo, kaya hindi pa ba ganito? Mananalangin tayo, magbabasa tayo, di ba ang sarap ng pakiramdam natin? Paglabas mo ng tahanan mo, kahit minsan meron yung nagbibisikleta na yung ang lakas-lakas ng sound, mabubunat ka na lang, pero Lord, kalmado ako. Pagdating mo sa loob ng train, minsan may pila, inunahan ka ng pila, pero ikaw punong-puno ka, nagnanalangin ka, nagbasa ka ng salita, nakarinig ka ng mga pagtuturo mo, kalmado ka pa rin. Malaki rin pala ang epekto nun. Ngayon, di po ba? So, ano ang positive effect nun sa tao? Ano ang positive effect nun sa tao? Hindi ba nakamagnet ka? Kasi yung positive attitude mo, nakita ng ibang tao yun, nabibless sila, na-encourage sila. At yung pinakita mong character mo, ng behavior mo, gusto nilang gayahin. Hindi ba nagmo-multiply yung mga taong maraming pasyensya? Maya, yun ang isang benefit na kapag ang tayo pasensya, na mabagnet ng ibang tao, na bumabad, na humahaba din yung pasensya nila. Na-encourage sila sa'yo, ginagawa na nila tuloy ngayon. Diba? Mas madali mo silang imbitahan sa church, mas madali mo na silang mag-attend ng Bible study, Yan ang benefits mag-attend niyan. ng mga gawain. Yun, isa sa mga benepisyo. Kasi nakikita nila sa'yo, kaya gusto nilang sumama sa'yo. Sis, kasi wala akong pasyensya, bakit ikaw nabago ka na? Sasama na lang ako sa'yo. Amen. Yun ang isa sa mga benepisyo po yun. Talaga nagmumultiply. Yeah. Sa biyaya ng Panginoon. Parang Maraming salamat po, naiimbitahan tayo Thank dito you. ng Panginoon na Sis Melissa. maging regular dito sa Way ng Papa. Kaya po, napakaganda Mami, po may talaga. nagtanong Sige. nasaan po kayo? Sunod, Nagtanong yan. Konti pasensya lang ko. Pasensya lang. kasunod Konti pasensya lang. kasunod po, kasama po kayo dito, invited po kayo. Mami, pwede ba natin ano yan? Sila Hi Mai, nandito si Mai, si Marilyn, si Konti Sama po pasensya kayo, lang. sama po kayo si sa amin dito Rochelle, sa susunod. si kapatid ni si Sir Ruby, ang si Mabel, si Rose, hello. Rose, bubumunta ka na rito? Napakaganda po. At saka sabi ni Rochelle, Mami, thank you Lord at binigyan mo ako ng mahabang patience. Lalo po ngayon na nasa biyaya na tayo dito. Amen. Amen, di ba? Grabe na to. Salamat po sa lahat ng, kung may mga hindi pa po nabanggit, at saka si Tom, Tom Cruise. si Daisy Takaki po. Si mami ni Andy. Ay, hi Mami. Sister Daisy, kamusta po kayo dyan? Hello po. Okay, so bago tayo magbasa ng verses natin, gusto niyo muna mag-share kayo ng other benefits na maaari na na experience niyo o kayo mismo na enjoy niyo yung benefit na yun. Because ma'am, maiksi lang. Maiksi lang, maiksi lang. Peace, joy, and healing. Yun. Okay, tama, Peace, tama. joy, and healing.
Tatlong benefits po yan, ha? Peace, joy, and healing. Kaya pag ikaw ay nag-practice ng patience sa iyong buhay, yan ang nagaganap sa iyo. Tama? Tama. Tama, no? Dagdagan ko na sinabi ni Emmy na peace, joy, and healing. Kasi pag may peace ka, kasi di ba meron kang patience, magpuproduce yun ng peace. Kasi pag wala kang hanang patience, lagi kang irritable, Magkakasakit madali ka. kang mainis, di ba? Pero pag meron kang patience, yung peace na puproduce. And then pag may peace ka, Amen. ang next one is may joy ka. Yes. Masaya ka lagi. And then pag nga ikaw na ay masaya, yung healing na, hindi naman physical healing lang yun. Amen. Kundi emotion Emotional. mo, di ba? Nahihil, na dati kang naiinis, na-confused, nagdududa. Amen. So, nahihil yung emotion. So, Tama. praise God. Marami actually benefits. Marami patience. So, sige, magbasa tayo siguro ng Bible verse natin. Okay. Sige, Ruby, pakibasa mo yung yung Romans first, ba yan? sa Book of Psalms tayo. Psalms 37. 37. 37. Pakibasa po, pakibasa natin. 7 ba po? 37:7. Ang question doon, pakibasa nga ang question. 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 Ako naman po, Habang question, binabasa ni ano. Ang sabi po dito sa question, lalakasan ko po si Sir Tato. Yes, Ayan. mahina daw. Medyo lapitan daw namin konti. Okay. Sabi niya, sa Psalm, 3 commands are given in Psalms 37:7. What are they? The commands. Opo, commands given. yun. Basahin natin. 3 commands. Read. 3 Let us commands are read. given. Psalms 37:7. Be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked scheme. Ayan. Okay, so may tatlong commands daw. May tatlong commands na binigay ang God, okay, through David. Si David kasi nagsulat nito, di ba? Yung book of Psalm 37. May tatlong commands na binigay si God na mismo from the mouth of David na lumabas. So ano daw yon? Hanapin natin sa from verse 7. 7 lang, no? Okay. 7. Okay, sino nakakita na sa inyo? Meron kayo nakita? Yung tatlong commands na binigay. Yeah, be still, number 1. Be still. Wait patiently. Wait patiently. Ano pa? Trust in God. Do not fret. Ayan. Okay, do not fret. Yun muna. Kasi ano, Ayun, yung tatlong yun. Ayun. Be still, Tama bahala. be still, wait patiently, and do not fret. Okay, isa-isahin natin yan. Okay. Kasi maganda yan, di ba? Isayin natin yan. Okay, be still. Pag sinabi mo be still, ano sa Tagalog ang be still? Manatili ka. Manatili ka. Kalma ka lang, kalma ka lang. Kalmado ka lang. Be calm. kalmado. Bakit tayo pinapastil, pinapabistil, o manatili ka lang? Bakit? Dahil tayo ay nag-undergo ng mga ng mga difficulties in life, tama? Kanya-kanya naman tayo ng storya ng Opo, buhay. opo. Lahat tayo may issues. Lahat tayo, meron tayong mga mountainous problems. Meron tayong mga giants in front of us. Kaya yung command dito ay be still. Manatili ka lang. Ibig sabihin, relax, kalma ka lang. Okay? So yun. So, anong ginagawa ninyo pag medyo nag-worry kayo, anxious kayo? O kayo ay bothered, troubled kayo? Kasi hindi natin maiiwasan na merong, yung anak mo may report sa'yo hindi maganda, asawa mo, yung company mo, yung doctor mo, right? Yung mga family sa Philippines. Meron silang mga reports or yung mga work events ngayon, yung mga news na nangyayari sa buong mundo. Paano mo iakalma o nire-relax ang sarili mo? Kasi yun tayong lahat, minsan Opo. nag-worry tayo. Opo. Tama? Opo. Okay, anyone who would like to, Ako po, sige. mag-chill about it natin. Pag meron tayong mga negative na nalalaman o may problema, unang-una po talaga normal. Ako po, minsan natataranta. So pag natataranta ka, hindi ka nakakapag-isip kung anong tama ang gagawin mo. Amen. Natataranta ka minsan. Natataranta. Tapos minsan naman, pag troubled tayo, hindi nakakatulog. Yung na minsan magpupos na ng sakit ng tao. Yes. Diba? So pag Opo, pag natataranta tayo, nababahala tayo, hindi tayo nakakatulog, hindi tayo makakapag-isip ng tama. Nawawala na yan ng peace, nawawala na yung joy, pati yung patience mo. Pag yun ang pinairal natin, hindi, wala tayong focus, hindi ka makagawa ng kung anong basta magandang plano. Pag wala nga naman na gano'n, pag nag-aalala ka, nababahala ka, na hindi ka makatulog, kasi yun ang mga initial reactions natin, which
which is hindi pala mas maganda. Hindi siya maganda na yun ang gawin natin. Kaya ang sabi nga ni Lord, be still. I will fight for you. Ayun, tama yun. Thank you, Lisa. So, sige, Tess, mukhang tahimik ka kung hindi nagasalita eh. Ikaw nga Lagi naman ako Mami, wala. Nahabaan niya lang yung pasensya niya. Hinahanabahan ko pasensya ko nalagay ako na. nakalagay kasi dyan eh, yung isang command is be still. Diba? Yes. Be still. And know, may kasunod yun eh. May kasunod siya, be And know. still and know that I am God. Amen. Bakit ka pwedeng mag-relax in the midst of your storms? Ha? 41 ba yun? Oo nga pala, before the Lord. Before the Lord. Before the Lord. Before the Lord nakalagay. Be still before the Lord. Nakalagay yun. Before the Lord. Before the Lord. So, ibig Yun din sa sabihin, 37. pakibasa sa Tagalog yung before the Lord. Before the Lord. Sa harapan ng Diyos. Sa Diyos ka magtiwala. Okay. Okay, so sige Tess, ikaw naman ang magsalita. Ako Tess. po, siguro, mami, sa Be still akin. before the Lord. No? Kasi ang Lord naman is very quiet. Quiet ang Panginoon. Sometimes. So, sometimes. No? Oo. Pero every time na, kasi pagka lumabas na sa bibig natin, sometimes yung patience natin, nawawala talaga yun. Pero, pag sinabi ng Lord na be still, ibig sabihin, relax lang. Okay. Huwag tayo agad-agad gumawa ng mga bagay na hindi napagsisisihan natin. Kasi kung tayo gumagawa, kung quiet tayo at hindi agad tayo hindi agad tayo nagbibigay ng mga comments or something like that. Pero alam natin kung paano tayo aatake na kahit quiet tayo, we have to, yun nga, yung pagsabing pagbigay natin yung prayers natin. Kasi doon nakikita ng Panginoon na kahit na nakikita na natin na marami tayong mga problems, maraming pagsubok, maraming mga weaknesses, pero still, ginagawa, kaya nga still eh, kasi manatili ka lang doon. Huwag kang parang, Relax ka lang dyan. huwag kang gagawa ng mga bagay na alam mo hindi naman makakatulong sa'yo. Kasi kapag gumawa ka ng mga bagay na mga ganun na hindi nakakalagot sa Panginoon, di mas lalo tayong nagiging impatient sa lahat ng bagay na ginagawa natin, di ba? So, pag sinabing still, relax lang tayo. Huwag mong pangulangan si Lord. Kasi, ang nakikita ko kasi sa still, parang, let's be quiet, be relaxed, do your thing, do good, di ba? So, kung nakikita natin ganun ang nakikita ng Lord yung ganun ugali natin, yung character natin, so nabibuild up. Nabibuild up yung patience natin. Kasi, we know that God is with us. Amen. And God is working. Yes, working for our good. Tama kasi pag hindi ka naging be still in the midst of your circumstances, ang tendency kasi niyan is, opposite niyan is, yes, gagawa ka ng sarili mong way. Gagawa ka ng sarili mong diskarte. Maligagayo, maligagayo. Ikaw yung gagawa ng sarili mong plano. So, yun na yung sinabi ni Pastor kanina, si Abraham, kung sino yung sinabi niya kanina, yung some of the Bible characters. They made their own way kasi nga, hindi nila in-acknowledge na God is in control. Yes. Na kaya niyang gumawa in the midst of your circumstances. Kaya dapat ang reminder sa ating lahat, pag meron tayong mga difficulties o mga bagay na na-experience na mahirap sa araw-araw, ay maging manatili lang, relax lang tayo. At hindi lang yon, kundi before the Lord daw. Tama? Kasi marami kasi sa atin, kahit na alam minsan ng Bible, na kung saan tayo kukuha ng strength natin o ng comfort natin, ng peace natin, hindi tayo kumukuha ng strength natin minsan from the Lord. Kaya nga before the Lord. Ano masasabi mo, Ruby, tinataas ka ng kamay? O sige, ikaw muna. Ay, sa ganda ng kagandahan nalalagyan ko ngayon. I look up the sky. Where does my help come? My help comes from the Lord. Oh, no? Ayun, tama. Si Lord kasi, nakasundo ang boses kasi hindi naririnig. Ay, ganun ba? Si Lord kasi, gusto niyang nire-remind kung ano yung mga pangako niya. Amen. So, be still means paano magbubad ka sa presensya ng Panginoon. Oo. Tama. Amen. Tama. Kaya dito, naku grabe, kahit di na ako mag-speak na enjoy ko, tignan mo yung cloud, ayun na yung cloud by day. You know? Meron na tayo. Glory to God. Amen. Okay, praise the Lord. Okay, before the Lord, Daddy, before God. So, wag natin hanapin yung confidence natin, strength natin, yung favor natin, yung encouragement
encouragement natin from others, although people could really help us, pero lagi natin sinasabi, limitado ang tao sa pagtulong sa atin. Kaya yung lahat ng mga pinagdadaanan natin, we just come to God. Sabi nga ni Ruby, stay in the presence of God. Amen. Okay? We just learn from Him through the Bible and makipag-connect tayo sa mga katulad na mga Christians. pasensya. Oo. Mahabang So, pag nakikipag-connect ka, nagbabasa ka ng Bible, kahit ang pinagdadaanan mo kapatid, magiging mahaba ang pasensya mo. Kaya makaka-relax na makakastay. Sabi doon, be still in the presence of the Lord. The Lord. The Lord. Ayun po nagiging problema ng marami kasi nga, God is unseen. Hindi nakikita. Kasi ang tao, pag hindi nakikita, nagiging anxious. Naiinip. Napapagod. Sorry po ha. Dumadaan sa kita namin. Mga riders. Pasensya na kayo dyan. Sabi sa Romans 8:25, but if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. Alam niyo po, God is unseen but God is alive and God is everywhere. Since if you are a believer of that living God, He can see what you are undergoing. At ang tinitingnan niya yung puso mo, hanggang kailan at hanggang saan tatagal ang pasensya mo. The more God give you the waiting period, the more you should stretch your patience. Kasi nga, dahil minsan tayong mga tao ay napakamainitin, gagawa na lang ng paraan para yung kanyang gustong mangyari na. Na 39 years old na siya, wala pa raw siyang asawa. Kung ano na lang gagawin niya sa buhay niya, kung sino lang yung maarating na urumbukan niya, sayang, dadakmain niya. Hindi ganun yun, no? Kaya kailangan natin umasa ng merong pagtitiwala. Wait with expectation. Wait with expectation. Wait for it with patience. Kaya nga, isa sa pinakamahirap na ating mga dinadaanan sa buhay ay yung maghintay na hindi natin nakikita. But always remember, if God is not unseen, your unseen expectation is seen by God. Kaya si Lord na ang mag-provide at maggagawa ng way out para dumating sa buhay mo yon. Magtiwala ka lang kay Lord. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. And He will make your path straight. Ang path doon, yung dadaanan mo papunta rin sa mahabang negosyasyon ng distance from point A to point B. Just walk on the path of righteousness. Tandaan mo, sa dulo no, nandun na yung sagot. O yan lang sinasabi nating mga insight para matindihan nyo. Makinig lang at ibulay-bulayin. Amen. Amen. MC ka, ano gusto mo sabihin, MC, bago tayo? Be still, ma'am. Yeah, kung ano gusto mo i-share. Be still. Based sa aking experience, ma'am. Meron ka talagang matanggap na benefits o ikaw ay Tama. napili ka talaga kay God. Kahit mahaba pa yan, tagal pa yan. Pero pala sa tamang oras at panahon talaga, mami, pag ikaw ay nanatili ka kay Lord, ay meron ka talagang kaginhawaan sa Yan. buhay, maganda, Amen. at ayun nga, ipagkatiwala natin kay Lord lahat. Amen. Dahil kung tayo yung gagalaw, tayo yung ang tawag din, si kilos, ay mayroon talagang may palpak. Benefits. May palpak pa sa May palpak. pangunahan nga natin sa Tama, Lord. tama. Pero pag naghintay, may Pero benefits. maghintay ka at nanatili ka kay God, talagang matanggap mo yun. Kasi nakikita ka ni Lord yung ano yung tipo ng puso mo. Kaya ibibigay yan ni Lord sa'yo. Kaya sabi ni Mabel, Mami, Taas natin. being still is easier said than done. Pero yun ang gusto ng Lord na matutunan natin. Kasi pag tayo ang gumagawa ng action, we tend to mess things up, lalo na pag di natin sinasabuni Grabe. ang Panginoon. Amen. Being still is not doing nothing. It's putting all our faith and trust in the Lord completely. Amen! Ay, ang ganda ng insight mo, ate ha. Related sa Ate Mabel. Tama yun. Ganda yun. Kalahin ka Pakihantay na lang po yung jacket sa pintuan yung bahay nyo. Later, we will send it. Yan ang jacket yan. Bigyan ng jacket, kuya. Bigyan ng jacket. Okay. Next time kasama na natin siya rito sa Weno. Amen. Okay, sige. Next time mag-schedule ulit tayo. Pero magdala na tayo ng ating stand camera stand. Opo, nasusunod lapit natin. GFCF Live. GFCF Live. Baka marami nang
lamok dito. Ano tawag yun? Meron tayong ano. Okay. Okay. Ay, nakaka-excite. Talent. Nakaka-excite Meron po kami bagong rules. Yung mga magandang revelation po, may jacket pong maririnig. Yan, grabe. Galing kay Ruby yan. Galing kay Ruby. Mapagawa po tayo. Mayaman po ang ating tatay sa langit. Amen. Amen. Praise God. Tulad po itong jacket na binigay sa amin. Okay, So, so lalamig ka na ata kasi. so nakalagay dito sa verse 7 ng Psalm 37 is, be still before the Lord. Okay, so hanapin lang natin talaga yung ano natin, ha, yung peace natin sa Lord lang. Amen. Pero alam nyo ba na na-remember ko yung sabi ni Paul na ang sabi niya sa one of yung mga letters niya na nasa I think sa Philippians, kung di ako nagkakamali, I don't know, sabi niya na I still need flesh and blood kasi nasa siya ng kulungan, di ba? So, ang point niya doon is, andyan si God, andyan siya talaga to get your comfort, to get your peace. Pero kailangan din niya talaga ng tao. To have and to hold. Para mag-comfort sa kanya, mag-encourage sa kanya. Pero dapat ang number one source Ang ating ng comfort, comfort natin, Assurance. para magkaroon tayo ng patience Lord. in waiting on God, is si Lord talaga. Amen. So wag din po kami mami-misunderstood na kay God lang tayo. Of course, tama yun. Siya yung first and foremost na pupuntahan natin when we are in trouble. Pero, gagamit din siya ng tao. And you should look for those people na makakatulong sa'yo. Para yung troubled heart mo ay ma-turn into a peaceful heart. Amen. Magkaroon ka ng stillness and quietness of your spirit. Okay? So, yun lang po. Huwag lang naman katulad ng mga taong dumating sa buhay ni Job. Imbis na ma-encourage siya, na-discourage siya. No? Ay, mamili din tayo ng mga taong makakahalubilo natin sa panahon ng ating mahigpit at mabigat na paghintay ng buhay. Pray natin din. Oo. Actually, ito yung sinabi ni Pastor kasi hindi lahat ng tao, kasi nga, we're talking about patience, tama? So, yung verse na binasa natin kasi, kinukuman tayo. Pag sinabi mo kasing command, it's a must to do. Kailangan yun ang gawin. Na anong ibig sabihin? Kailangan, pag ikaw ay nasa isang sitwasyon nga na, katulad sinasabi natin, na hindi maganda, yung trouble mo yung mga in life mo, is meron ka talagang, dapat kay Lord ka talaga hahanap ng Amen. kalakasan mo, right? So yung mga tao ito na sinabi ni Pastor na katulad ni Job, na pumunta siya sa mga kaibigan niya, instead na ma-encourage siya, ay na-condemn siya. So kinakailangan maging wise tayo kung sino yung taong lalapitan din natin na makakatulong para ma-uplift ang spirit natin. Kasi pag troubled ka na nga at lumapit ka pa sa wrong people, nako, trouble squared na yan. No? Trouble na yan. Pero if you go to the right people, katulong sila ng Diyos para, alam mo, God's instrument sila. They are God. There are people sent by God to really show you that God is in control, kaya mapapanatili mo yung peace mo sa puso. Okay, so lahat tayo, huwag tayong matakot lumapit sa tao, mas as long as yung tao na yun, alam mo, godly siya at matutulungan ka niya when it comes to bringing your, making your faith really, yung focus mo is on God. Okay? Habang naghihintay. Habang naghihintay sa Panginoon. Amen. Okay. Doon tayo sa command 2 na siguro para matapos. Patiently. Okay. Ano sabi ron? Wait patiently. Yung pinag-usapan na rin natin yun. Ayun, nakuha na doon. Oo, nakusapan ko lahat sa mga pinag-usapan natin Isa doon, yung kanina. fret not. Ano yung fret not? Ano yung sabihin na? Mabahala. Ayan. Okay. Huwag mabahala. Do not fret. Do not matakot. Huwag mag-alala. Huwag matakot. Do not fret. Kasi yung dito Ah, eh. sige. Do not fret when people succeed in their way. Sige. Baga, kumano. Sige, unahin muna natin siguro yung sa do not fret. Bigyan muna natin ang diin kung ano yung ano. Tapos susunod natin yung ano. Bahala. Oo, sige. Huwag mabahala. Mabahala. Okay, sinong gusto magsalita sa huwag kang mabahala? Okay, kasi, sige. Okay. Sige, ayun eh. May mga time kasi na kung tayo ang gagawin ng buhay natin, nagkakaroon tayo ng nagkakaroon tayo ng anong tawag yun? Mabahala tayo. Mabahala. Diba? Kung pag hindi natin kasama ang God. Pero kung kasama mo ang Lord, at Magiging magaang. kung yan ang ibigay talaga ni Lord sa'yo, ano mo, ano tawag yun, yung maging ano ka, maging
magsigasig ka na gawin mo. Dahil yun ang Meron pa tayo another guest dito. Okay. diba, Lord? Tapos, ano lang, Ayan na, ayan na. ano lang tayo, Relax lang. pray and Alam na ka na, nasa magpursige way lang pa. tayo. Okay, Sa, good. ano lang, sa presensya ng ating Panginoon. Kasi kung Okay. wala Saya, naman tayo saya. mabahala, hindi ayos sa ating puso, parang hindi ka nagtitiwala sa ating Panginoon. Amen. Diba? Yun lang po, masimple Ganda, aking ganda. sagot. Okay, dadagdag ni Ate Melissa yun. Ayun na nga. Ayun na nga, ayun na, ayun na. Ayun na nga, hindi sa mabahala kung meron tayong mga worries in life. Ano to pinakamas maganda? Turn into prayers. Amen. Turn into petitions. Tama. At saka magpasalamat. Ayun. Yang mga worries na yan, pasalamatan pa rin natin, di ba? Amen. Give thanks in all circumstances. Nababahala ka, naguguluhan ka, magpasalamat pa rin sa Diyos. Kasi kapag ganun daw ang estado ng puso natin, na imbis na mabahala tayo, ipinapanalangin natin. Yun. Imbis na mabahala tayo, humingi tayo ng tulong sa Diyos. At imbis na mabahala tayo, Lord, maraming salamat because you are making the way. Itong mga inaalala ko, alam ko, Lord, na gumagawa ka ng paraan. Nagpapasalamat ka na in advance. Ayun ang pinakamaganda doon. Ayan. Kapag, Lord, maraming salamat, tinutulungan mo ako, I have nothing to worry dahil ikaw ang lakas ko. Ipinapanalangin ko sa iyo, ikaw lang makakatulong sa akin, kaya wala akong dapat ipagkaalala, Lord. Kiniklaim mo na kaagad na natutulungan ka niya. Kasi ayaw din ni Lord na nababahala tayo. Dahil wala iyon sa mga anak niya, yung mga ganong characteristics. So do not be anxious about anything, but by prayer and petition and supplication, make your request known to God, and the peace of God that passes all understanding will guard your heart in Christ Jesus. Ayun. So, cast all your cares, ibigay natin lahat yung cares natin para hindi tayo mabother, hindi tayo mag-worry. Sa totoo lang naman, lahat naman tayo, Tama. we worry sometimes. Amen. We tend to be fearful sometimes kasi hindi natin alam yung magiging what would happen after the next hour, tama? What would happen tomorrow? Hindi natin alam eh. Only God knows. Pero because sabi nga ni Ruby kanina, Psalm 121 ba yun? Where does my help come from? Yun. My help comes from the Lord, the maker of the heavens and the earth. Okay? So, Meron pa akong sige, idadagdag. sige. Diba? Kasi yung do not fret, natural lang po na maramdaman natin yon. Pero, alam din ng Panginoon, huwag tayong mag-alala dahil as long as na yung expectant mo is secure, lalo na yung isang alala na halimbawa yung mga kasama mo mga Kristiyano, they are growing, pero ikaw parang hindi. Aha. Huwag mong Huwag kang ma-discourage. ma-discourage na yung Maigip? Maigip. Upset. Ma-upset. Mabahala. ano ba yun? Huwag ka, Panglingaan. yung there's a time for you, parang gano'n. Huwag kang madali. Yung wag magmadali. Be Maging patient. Be patient ka. Kasi nga. we're talking about patient kasi. Be patient kasi mas the best yung ibibigay ng Panginoon. Natural lang mag-alala pero wait patiently. Yun. So may process, May no? process. Okay. It's not your time yet. And Pero, claim the word. Kagaya ng sinabi sa Melissa, pray. okay. Tama. So gusto ko balansin yung sinasabi niya ni Ruby kanina na wag kang magmadali, tama? Pero dapat meron ka rin part, meron kang contribution, may participation ka. Kasi sabi niya kasi kung yung mga kapatiran mo, Christians mo, nag-grow sila, tapos ikaw parang ang tagal-tagal mo, check yourself also. Kasi baka mamaya ay relax ka masyado. Tama. Nado ka naman Sabi ko sa Bible, be still eh. Oo. Kaya nag-still siya. Ayan. Wala siyang ginawa. Sabi nga ng business kaya, Parang one tamad lang. Lord, I want to. Diba? Kaya kasabi be still eh. Kaya nag-still lang. Meron kasi faith without action naman. Okay. Balance. Question. How do we wait well when God's timing doesn't match ours? Ano, Pastor? Tagalog. Paano daw tayo Basta English. maghihintay ng maayos kung ang timing ng Diyos ay hindi nagmamatch doon sa timing natin? So, Paano tayo maghihintay? ng tama. Tama. Kasi meron tayong gustong timing. Eh, hindi naman yata yung timing ni Lord. Kaya nagkakaroon tayo ng conflict with heaven.
Lord, here on earth as it is in heaven. Tagal naman, Lord eh. Naiinip na ako eh. Tagal ng promotion eh. Parang promotion eh. Sabi ng Lord, hindi ka pa ipopromote. Bakit? Wala ka pang ginagawa, wala ka pang improvement, wala ka pang development. So kaya nga po nag-aaral tayo nitong patience na to. Importante po kasi na ma-develop natin itong virtue na to sa ating puso. Dito umiinog ang tagumpay at pagkabigo ng marami. Ha? Dahil sa isang hindi makapaghintay na damdamin ay nagkakaroon tayo ng mga unnecessary pain because of the wrong decision that we hasten up our decision instead of waiting to God's timing. Let God's timing be done and not yours. Amen? Amen. Oh, hallelujah. Amen. Napusok. Minutes na lang. Aha. Okay, so we still have 2 minutes left. Siguro, ano? Sino pa yung mga... Si Angie na, hindi ka na. Mag-last word niya sa amin. Hindi ka na. Magaling. Last 2 minutes na kami. Ikaw pala ang... Ikaw pala ang... Yan. Dito kayo, dumalakas na muna. Saan ka na pupunta? Saan ka sumusunod? Magandang gabi po sa ating lahat, sa lahat ng nanonood all over the world at sa aabutin ng videong ito, pagpalain kayo ng Panginoon. Amen. Wait patiently for the Lord and trust His timing. Yes, Huwag amen. tayong magmamadali. Ang sabi niya, Thank those you, who wait Jesus. upon the Lord will renew their strength. Yan. They will mount up as wings as eagles. They will run and not go weary. They will walk and will not faint. Hindi tayo matutumba habang tayo nag-iintay. Huwag ka lang maiinip. Huwag ka lang maiinip. Magkaroon ka ng more patient and patient. Ayan, ang fruit ng Spirit, ng Holy Spirit. Kaya salamat sa Panginoon sa ating pag-iintay. Lagi siyang may nakaraang oras, panahon para sa ating lahat. Kaya huwag kang Ang haba ng pasensya mo. mamadali. Yes. Dahil baka ikaw ay madapa. Ang kagandahan doon, ang kamay ng Panginoon ay nando para ikaw ay... Taas ka. Tataas. Last word na lahat. Last word na lahat. Oh. But before anything else, sabi ni Weng, you see si Weng, ma'am. Anyway, sa Chiba po yan. Sabi ni Weng, sana meron pang ganito. Lagi pong meron, huwag ka pong mag-alala. Join us. Masaya dito, sama kayo. Every first and third Wednesday. Yan. At Sis Maven, okay, sabihan nyo lang Bago para yung maaga ambience makauwi mo, sa ah. jacket. Okay? Bago. So, sa isa na lang. Sasabihin na namin yung location namin. Gusto niya malaman. Haba ng pasensya niyo naghintay. Kami po ay nasa... Bueno Park! Bueno Park. Ayan po, Likod nasa namin, likod Buenos namin ang Aires. Buenos Aires. Ang sarap pala, no? Susunod, biyaya ni Lord. Yung ating, ano ba yung Okay na. ay maging camera stand. Magkaroon na tayo, no? Kaya malakas po yung sound, kaya sumisigaw kami. Kasi hindi nyo naririnig. Amen. Dito po kasi sa ano, Hindi, nanonood ako Starbucks. kanina. Okay lang. Nanonood ako malakas. Wow, watching from Hokkaido, Sapporo. Glory to God. Glory to God sa buhay mo, Meron po Chris. taga Dubai nanonood. Last word. Last word. Uwi na po kami kasi kinakagat na kami ng ano Lamok. dito. Yun ang problema. It's okay. Okay, God bless you all. Ano na, nabuo na God din yung bless. mga lamok dito. God bless. Good night. lagi natin tatandaan, patience is from God. Yes. The Spirit of God lives in you. Amen. Kaya lahat tayo maraming pasensya. Maraming pasensya. Lang, trust in the Lord. Pasensya po, hindi na sa bakery na kukuha. And do good. Ang pasensya. Amen. Ito lang, ako naman sa akin, as long as you are intimately connected with God every day, through His presence, reading the Bible and prayer, and wherever you are, you never stop connecting to God. Yung God patience mo bless. sigurado, sumabit ka man pero right there and then makakabalik ka din Amen. sa patience mo. Okay? So to God be all the glory. Kaya natin to, lahat tayo growing. God bless you all. God bless you. God bless. Meron magtataas. Lord, thank you, Lord, for giving us an opportunity to share your word here at Bueno Park. Yes, oh God. And those people who hear and who will be hearing this message in our discussion. Yes, We will be touched by you and continue to really reach them out and reveal yourselves to them that you are a God who give us the joy of the Spirit and the fruit of the Spirit, which is patience, and would make us
live a life of victory. God blessing be upon each one of us. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you. Bye-bye. God bless you. Shalom. Love you. Pastor Santo. Next time, kayo naman dito. Kayo naman. Ayan. Makasama namin kayo. Ayan na. Pastor. Pastor, di ko makita. Ala, pastor, nawala na. Sige na. Love you guys. Good night. Love you guys. Ano ba, hindi ko makita. Finish. Ay,